Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 561, Kabanata 561, Kawalan ng Pag-asa. Sa kabilang side. Sa isang maritime area 10 nautical miles mula sa Other Shore Island. Ang malaking labanan ay patuloy pa rin. Umaalingaw-ngaw ang mga dagandong, iyak ng labanan, at mga ungol sa kalangitan sa gabi. Nagkalat ang mga bangkay sa mga barkong pandigma, at ang mga bangkay ay lumulutang saan man sa karagatan. Kinulayan ng dugo ang mga barkong pandigma at mga bahagi ng karagatan na pula. Sa kabila ng pagiging napakalakas ng mga assassin ng Violet Group, hindi nila kayang tiisin ang mabangis na pag-atake ng higit sa 30,000 tao mula sa 12 major organizations. Kaya, kahit na ang mga assassin ng Violet Group ay desperadong lumalaban, ang kanilang mga casualty ay gayunpaman ay nakakagulat. Isumpa mong bantayan ang Violet sa lahat ng paraan, labanan mo sila hanggang sa huli. Labanan, patayin, patayin, patayin. Ang mga assassin ng grupong Violet ay umuungal ng mapanghamon, kinakaladkad ang kanilang mga sugatang katawan habang patuloy silang nagsasakdal laban sa mga tao mula sa 12 major organizations. Sa sandaling ito, sa isa sa mga barkong pandigma, nakatayo doon sina Morris, Aputon, at Robert na walang malasakit na mga ekspresyon. Bukod sa kanila, mayroon ding dalawang pinuno mula sa ibang organisasyon. Ang pinuno ng isang mersenaryong organisasyon, na tinatawag na Bolton, na may pangalang Lonely Wolf. Ang pinuno ng isang assassin organization, na pinangalanang Monique, na may pangalang Cold Blade. Kaya, ngayon lang, nang makita ng grupo ni Morris na tatlo na nahihirapan silang makitungo kay Ola Nation kahit na sa kanilang pinagsama-samang pagsisikap, tumawag sila ng dalawa pang leader mula sa iba't ibang organisasyon upang tulungan sila. Pagkatapos ng matinding labanan ngayon, lahat ng 5 tao mula sa grupo ni Morris ay nasugatan at duguan ng husto. Nakatayo sa tapat nila ang isang nag-iisang figure ng walang kapantay na kagandahan, Ola Nation. Sa sandaling ito, humihingal si Ola Nation, mga sugat sa buong katawan, mga mantsa ng dugo na nagpapula sa kanyang damit. Sa kabila ng kanyang mga sugat, hindi siya pumayag, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang MA stab, malamig na nakatingin sa 5 tao sa tapat niya. Kinaikit ni Bolton ang kanyang mga mata at sinabing, napakatyaga ng babaeng ito. Hindi ka panipaniwala na kakayanin niya ang pinagsama-samang pag-atake sa aming 5 at magpumilit ng ganito katagal. Ngumisi si Robert, gaano man kalakas ang babaeng ito, hindi siya magtatagal. Kapag natalo natin siya mamaya, magsaya muna tayo sa kanya bago siya patayin. Sa kalaunan, ang walang leader na Violet Dragon Group ay kailangang magpasakop sa amin. Hahaha. Si Morris at ang kanyang grupo ay nagsimulang tumawa, na naniniwalang ang kanilang tagumpay ay sigurado. Patayin. Si Ola Nation ay nagpakawala ng dagandong, ang kanyang figure ay kumikislap habang siya ay naniningil patungo kay Morris at sa kanyang grupo. Sa puntong ito, pinakilos ni Ola Nation ang lahat ng true chi sa kanyang katawan, naghahanda na isugal ang lahat sa isang desperadong laban. Nililigawan si kamatayan. Sigaw ni Morris, winuwagayway ang kanyang kamay, sabay-sabay kayong umatake. Pagkatapos, sabay-sabay na gumalaw ang 5 grupo ni Morris, na umaakyat patungo kay Ola Nation. Sa isang iglap, lumapit na sa kanilang 5 si Ola Nation, agad niyang hinawakan ang kanyang MA stab, tinutukan sina Morris at Robert na nasa unahan. Mapang-asar na ngumiti sina Morris at Robert, sabay-sabay na itinaas ang kanilang battle axe at mga hubog na kutsilyo para salubungin ang pag-atake. Flink-flang. Ang matinding tunog ng banggaan ay tumutunog sa ilalim ng kalangitan sa gabi, kumikislap na lumilipad. Nang matagumpay na naharang nina Morris at Robert ang mabangis na pag-atake ni Ola Nation. Sina Aputon, Bolton, at Monique ay nakasuhan na, naglunsad ng matinding pag-atake laban kay Ola Nation. Sinuntok ni Aputon si Ola Nation. Sumipa si Bolton. Ini-swing ni Monique ang kanyang triangular dagger.
Si Olen Sean ay malubhang nasugatan sa puntong ito. Ito ay sapat na mahirap na hadlangan ang mabangis na pagsalakay mula kay Morris at Robert lamang. Ang ipagtanggol laban sa coordinated assault mula kay Aputon, Bolton, at Monique ay imposible na ngayon. Si Olen Sean ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw, tulad ng isang pinutol na string na puppet. Siya ay itinapon at bumagsak ng husto sa lupa, 10 o higit pang metro ang layo. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig, isang mahaba at malalim na sugat ang nakabukas sa kanyang ibabang tiyan, walang tigil na umaagos ang dugo mula rito. Leader, bilis, tulungan mo ang pinuno. Bilasan mo, bilasan mo. Nagmamadaling sumisigaw ang mga pumatay kay Violet para tumulong. Ngunit halos hindi sila makalapit. Karamihan sa kanila ay na-block off. Sa kabila nito, 100 o higit pang mga mamamatay tao ang nakalusot sa pagkubkob at umakbay sa 5 tauhan ni Morris. Damn mortals! Patayin sila! Praktikal silang nagmamakaawa na mamatay. Ang mga carload ng 5 tauhan ni Morris ay sumigaw at kumilos, na agad na pinutol ang pagdinig ng 12-dosenang mga pumatay. Nang makita ito, ang mga mata ni Olen Sean ay napuno ng dugo at sumigaw sila, "Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, protektahan ang iyong sarili." Ha. Habang humahagalpak ng tawa si Morris, Leader Sean, kahit sa ngayon, nagagawa mo pa ring magmalasakit sa iba. Nakakahanga talaga. Hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay handang sundan ka. Sabi niya habang humahakbang patungo kay Olen Sean. Lumapit si Aputon at ang 3 pa kay Olen Sean na may malisyosong ngiti. Kill. Napabuntong hininga si Olen Sean at nagawang bumangon mula sa lupa, at muling sumugod patungo sa 5 ni Morris. Gayunpaman, hindi pa makalapit si Olen Sean at pinasabog siya ng 5 metro sa likod ng 5 ni Morris. Malakas na bumagsak si Olen sa lupa. Lalong lumala ang mga sugat sa kanyang katawan at tila babagsak na ang kanyang katawan. She gritted her teeth, the corners of her mouth streamed with blood, yet hindi niya binitawan ang pagkakahawak niya sa MA stab sa kamay niya. Hindi siya pwedeng mahulog. Siguradong hindi siya mahuhulog. Kaya pa niyang lumaban. Kung kaya niyang maghintay na dumating ang backup, maaari niyang ibalik ang sitwasyon. Pero ang ipinagtaka niya ay kung bakit hindi pa dumarating ang mga organisasyong pinakamalapit kay Violet. Nangangahulugan ba iyon na ang mga organisasyong ito ay nakaranas din ng ilang sakuna? Habang iniisip ito ni Olen Sean. Mariing sinabi ni Morris, Leader Sean, itigil mo na ang pagpapanggap na malakas. Hindi mo kami matatalo. Ang panahon na pagmamayari mo ay magtatapos na. Sa sandaling iyon, dumating ang mga boses. Leader Sean, nakarating na kami. Leader Sean, late na tayo. Napalingon ang lahat. Nakita na ang 5 barkong pandigma ay humaharurot mula sa malayo. Gayunpaman, mayroon lamang mahigit 1,000 tao ang nakatayo sa mga barkong pandigma, na nasugatan din. Nakakunot noong tanong ni Olen Sean, anong nangyari? Bakit kakaunti lang ang nakarating dito? Sumagot ang isa sa mga menor de edad na leader, Leader Sean, pagkatapos matanggap ang iyong mensahe, handa kaming dalhin ang mga tao. Gayunpaman, bago pa man kami magsimulang kumilos, sumugod ang mga tao mula sa Battle Axe, Rampaging Python, 7 Kill Hall at iba pang 12 major organizations. Karamihan sa kanila ay pinipigilan. Kami ang nakalusot sa blockade sa kabayaran ng aming buhay. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Olen Sean habang nakatitig kay Morris at sa iba pa. Mapaglarong sinabi ni Morris, Leader Sean, sa tingin mo ba hindi namin alam na tatawag ka para sa reinforcements? Noong ipinatupad namin ang planong ito, isinasaalang-alang na namin ito. Kaya naman, kasabay ng pagdating namin para pumatay, nagpadala rin kami ng ilang lalaki para pigilan ang mga organisasyong kaalyado mo, Violet. Sa ngayon, sila ay dapat na masyadong abala sa pag-save ng kanilang sariling mga balat, lalo na't iligtas ka. Ha. Mapagmataas na tumawa si Aputon, malamig na sinabi, Leader Sean, simula ngayon, mawawala na sa paningin mo ang Violet mo, handa ka na ba para dyan? Ikaw. Nanginginig si Olen Sean at mas lalong namutla ang mukha. Matagal na pala itong mga bastos na ito.
Bigla siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Kabanata 562, Kabanata 562, kayong lahat ay nararapat na mamatay. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang menor de edad na pinuno ng organisasyon na sumagip, Leader Sean, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapag ang ating mga tao ay lumagpas sa pagkubkob at sumugod, maaari pa rin nating ibalik ang mga bagay. Oo, Leader Sean, huwag kang mawalan ng pag-asa, mangyaring akayin kami muli sa tagumpay. We are willing to live or die with Leader Sean. Nagsisigawan din ang mga menor de edad na pinuno ng iba pang organisasyon. Malamig na sabi ni Morris, bakit pinipilit ninyong sundan ang babaeng ito hanggang sa mapait na wakas? Hanggat sumuko ka sa amin, hindi ka namin papatayin. Tumahimik ka. Isang menor de edad na pinuno ang sumigaw, ang pinunong si Sean ay matuwid at mapagbigay sa ating mga pangunahing organisasyon. Pinamunuan niya ang mga tao ng Violet upang iligtas kami ng ang aming mga pangunahing organisasyon ay inatake. Ngayong may problema si Leader Sean, kung iiwan natin siya sa puntong ito, hindi tayo magiging iba sa mga hayop. Tama na yan. Ang isa pang menor de edad na pinuno ay sumigaw, kahit hindi tayo mabubuting tao sa pamamagitan ng pamumuhay sa madilim na mundo, alam nating dapat tayong magpasalamat at magbayad ng kabutihan. Walang paraan na isusumit namin sa iyo. Kung mayroon kang lakas ng loob, lipulin mo lang kaming lahat. Nang marinig ang mga salita ng dalawang menor de edad na lider na ito, naantig si Olen Sean, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Napakagaling, napakagaling. Kung pipilitin mong hanapin ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling. Mabangis ang ekspresyon ni Morris, tapos winagiwi niya ang braso niya. Patayin silang lahat. Sa kanyang utos. Mahigit 2,000 katao mula sa 12 pangunahing organisasyon ang ipinadala upang pumatay ng higit sa 1,000 tagapagligtas. Patayin. Patayin sila. Ang 1,000 higit na mga Resquare ay nagpakawala at sumugod sa mga tao ng 12 pangunahing organisasyon. Isang madugong labanan ang sumiklab muli. Lumingon si Morris kay Olen Sean at ngumiti, Leader Sean, ito ba ang iyong trump card? Sayang naman, hindi masyadong effective. Nanunuya si Aputon, Leader Sean, itigil mo na ang iyong walang kwentang pagtutol at sumuko. Malamig ang mukha ni Olen Sean, at sumigaw siya, mamatay man ako ngayon, hinding-hindi ako susuko sa iyo. At tandaan, kung mabubuhay ako ngayon. Tiyak na babayaran kita ng 101,000 beses at ganap na lipulin ang iyong 12 pangunahing organisasyon. Hindi napigilan ni Morris ang tumawa ng malakas, Leader Sean, hindi ka panipaniwala na nagsasalita ka pa rin sa iyong pagtulog sa puntong ito. Sa tingin mo makakaligtas ka dito? May chance ka pa bang maghayganti sa amin? Ngumisi din si Aputon, nakakailang maling akala mo kaya mong sirain ang ating 12 major organizations. Patayin. Si Olen Sean ay hindi na nag-aksaya ng mga salita, at sa isang dagandong, siya ay sumugod muli patungo kay Morris at sa kanyang grupo, hila-hila ang kanyang malubhang na sugatan na katawan. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Olen Sean ay masyadong malala. Ngayon, hindi niya mailabas ang kalahati ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kaya, sabog na si Olen Sean bago pa man siya makalapit sa grupo ni Morris. Gayunpaman, hindi nahulog si Olen Sean. Sa halip, paulit-ulit siyang naniningil ng may matinding determinasyon. Ngunit sa bawat oras na siya ay sumugod, siya ay sumabog. Hanggang sa natamba siya sa 13 pagkakataon, at hindi na siya makatayo pa. Nahulog din sa gilid ang MA stab niya. Leader. Damn it. Damn it. Ang mga pumatay kay Violet ay nagpakawala ng malungkot na hiyawan, ang kanilang mga mata ay puno ng madugong luha. Ang tanging magagawa nila ay panuurin ng walang magawa habang ang kanilang pinuno ay paulit-ulit na pinababa. Walang magawa. Napakaraming kalaban, at hindi sila makalusot sa pagkubkob. Nang makita si Olen Sean na hindi makatayo, lumapit si Morris, yumuko, at itinaas ang maselang baba ng babae. Tiningnan niya ang magandang mukha nito, ngumisi siya, napakagandang babae, talagang pinapaboran ka ng Diyos.
Sayang naman na kailangan mong mamatay, sayang talaga. Leader Sean, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta maging babae ka, ginagarantiya ko na hindi kita papatayin. Anong sabi mo? Anak, patayin mo na lang ako kung maglakas loob ka. Si Olena Sean ay nagpakawala ng malungkot na pag-ungol, gustong itaas ang kanyang kamay para mag-counterattack, ngunit hindi siya makaipon ng anumang lakas. Papatayin kita. Umismid si Morris, huwag kang mag-alala, papatayin kita, ngunit hindi ngayon. With that, hinawakan niya ang buhok ni Olena Sean at kinaladkad papunta sa cabin. Habang naglalakad, tumawa si Morris, mga kapatid, gamitin muna natin itong babaeng ito para sa kasiyahan, pagkatapos ay supalan si Violet. Sige. Ha ha ha. Si Aputon at ang kanyang mga tauhan ay tumawa ng masama habang sinusundan si Morris sa loob ng cabin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Si Olena Sean ay ganap na desperado, umuungal sa pagtatangkang kumawala, ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito. Bitawan mo ang senior sister ko. Isang dagandong na parang dragon ang nagmula sa langit. Ang susunod na segundo. Isang figure ang tumalon mula sa malayong kalangitan, nagtama ng suntok kay Morris. Sinota. Nagulat si Morris at mabilis na binitawan si Olena Sean. Ibinato niya ang palakol sa kanyang kamay at nilaslas. Sa isang iglap. Boom! Isang malakas na impact ang umalangaw-ngaw. Sa isang sigaw, naputol ang laban ng palakol ni Morris, at ang kanyang buong kanang braso ay natanggal, na tumalsik ng laman at abo ng buto. Pinasabog pa ng malalawak na alon ng hangin ang grupo ni na Morris at Aputon. Kasama ang 5 lalaki na lumilipad palabas. Isang malakas na, boom, ang umalangaw-ngaw. Nabasag at gumuho ang steel deck. Isang binata ang may pagmamalaking nakatayo, ang maitim na ulap ay umiikot sa kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay napakalamig. Bagamat mukhang payat ang binata, siya ay tuwid na parang sibat, parang Diyos na bumababa sa lupa, nangingibabaw. Lahat ng naruroon ay nakatitig sa binata, lahat sila ay tulala. Hindi nila alam kung paano lumitaw ang binatang ito. Isa pa, ang mas ikinagulat nila ay natangay ng binata ng isang suntok ang kanang braso ni Morris. Habang ang lahat ay natigilan. Tiningnan ni Olena Sean ang figure na may blankong ekspresyon, ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Nabulunan siya, anak, paano ka ba? Si Manuel Bennett iyon. Third senior sister. Nagmamadaling lumapit si Manuel at tumingkayad. Nakita ang mga sugat at dugo ni Olena Sean, at ang kanyang maputlang mukha. Ang galit ni Manuel ay sumabog na parang bulkan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at nanginginig, at ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Third senior sister, pasensya na, nahuli ako ng isang hakbang, pasensya na, nahuli ako ng isang hakbang, pasensya na, pasensya na. Paulit-ulit na inuulit ni Manuel ang mga katagang, I'm sorry, puno ng pighati, paninisi sa sarili, at sakit ang puso niya, na para bang nagdurugo ang puso niya. Kung dumating lang sana siya ng mas maaga, hindi sana nabuli si third senior sister, at hindi siya nasaktan ng ganito kalubha. Anak, ayos lang ako, huwag kang malungkot, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Niyakap ng mahigpit ni Olena Sean si Manuel, natatakpan ng luha ang mukha. Hindi niya inaasahan na sa sandaling ito ng kawalan ng pag-asa, lilito ang kanyang junior brother. Nakaramdam siya ng walang katapusang ginhawa at saya. Third senior sister, gusto ko silang patayin, patayin sila. Maghintay ka sandali, hintayin ko silang patayin, at pagkatapos ay tulungan kang gumaling. Umungol si Manuel, mabilis na itinaas ang kanyang kanang kamay at idiniin ang ilang acupoint sa katawan ni Olena Sean, pansamantalang pinatatag ang kanyang mga sugat. Agad siyang tumayo ng marahas, tumalikod at tumingin sa grupo ni Morris sa hindi kalayuan, at nagpakawala ng maladragon na dagandong, you all deserve to die. Sa sandaling iyon, isang helicopter ang lumipad sa malapit. Sa eroplano ay nakaupo ang Evil Butcher, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Hindi nagtagal. Naramdaman ni Manuel na medyo mabagal pa rin siya, kaya sa kalagitnaan ng paglalakbay,
inayos ng Evil Butcher ang isang helicopter na magdadala kay Manuel at ang iba pa para magmadali. Ngayon lang, noong mahigit 300 metro na ang layo ng helicopter, direktang binuksan ni Manuel ang pinto ng cabin, tumalon ng mahigit 300 metro, at nakarating dito ng maaga. Kabanata 563, Kabanata 563, Pagdurog ng Tagumpay. Nakita ko ang pagdating ng helicopter. Ang lahat ng mga taong naroroon ay biglang tumigil, hindi alam kung sino ang nakasakay sa helicopter. Hindi nagtagal, si Evil Butcher, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay direktang tumalon mula sa helicopter. Nang makita nila si Olenacion ay nagulat silang apat at biglang nagbago ang mukha. Ate Stanley Wheeler. Babae ni Stanley Wheeler. Si Lily Tisdale at ang iba ay nagmamadaling umakyat. Tumingkayad si Prajna, tumulo ang luha ng sakit sa kanyang mukha. Sister Stanley Wheeler, paano ka nasugatan ng husto? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Umiling si Olenacion at ngumiti. Prajna, huwag kang malungkot, ayos lang ako. Sabi pa rin okay lang, nasaktan ka ng husto. Si Prajna ay parehong nasaktan at galit na galit, pinupunasan ang kanyang mga luha. Puno ng guilt ang mukha ni Evil Butcher. Stanley Wheeler, sorry, we were one step too late. Umiling si Olenacion, Mr. Butcher, buti na lang dumating ka. Ate Stanley Wheeler, sino nanakit sa'yo? Sila ba yun? Galit na umungol si Barden Bard, namumula ang mga mata, mahigpit na hinawakan ang dragon pattern Zen stick at nakatitig sa Morris 5. Ikinuyong din ni Lily Tisdale ang kutsilyong tan sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, at tinitigan ang Morris 5. Hanggang sa sandaling ito ay natauhan ang lahat ng naruroon. Lalo na ang mga tao ng 12 pangunahing organisasyon, na bakas sa mukha nila ang takot. Anong nangyayari? Bakit dumating ang Evil Butcher? Kilala ko ang babaeng iyon Prajna, ngunit sino ang iba pang mga lalaki? Bakit hindi ko sila nakita noon? Nandito din kaya ang Slaughter God Temple para iligtas sila? Ang mga tao ng 12 pangunahing organisasyon ay pawang nag-uusap, na nakatingin kay Manuel Bennett at sa iba pa. 5 tao na lang ang darating, ano bang kinakatakutan mo? Tiniis ni Morris ang sakit at tinitigan ang 5 ni Manuel Bennett na may mabangis na mukha. Ngumisi siya, Evil Butcher, hindi ko inaasahan na sasali ka rin sa party. Pero ano ang silbi ng ikaw lang ang dumating ngayon? Mail iligtas mo ba ang babaeng ito at si Violet? Sino bang may sabing ako lang ang dumating? Walang pakialam na tanong ni Evil Butcher. Anong ibig mong sabihin? Biglang nagbago ang mukha ni Morris. Itinuro ni Evil Butcher ang malayo at sinabing, tumingin ka sa likod mo. Lumingon si Morris at ang iba pa at nakita nila ang 18 barkong pandigma na humahampas sa mga alon ng dagat at patungo dito. Sa mga barkong pandigma, kumikislap ang malalaking bandila, at mahigit 5,000 mamamatay tao mula sa Slaughter God Temple ang nakatayo sa kubyerta, kumukulo na may layuning pumatay. Pinigilan ni Morris ang pagkabalisa sa kanyang puso at nginisyon, 5,000 tao lang, sa tingin mo ba ang bilang ng mga tao na ito ay makakapagpapalit? Sa tingin ko nananaginip ka. Pinaikit ni Evil Butcher ang kanyang mga mata, bagaman mahigit 5,000 tao lang ang dinala ko, lahat sila ay mga piling tao sa aking templo ng Slaughter God. Maaari kang maghintay at tingnan kung maaari nating ibalik ang mga talahan na yan. Nako, hindi, maaaring hindi mo makita ang sandaling iyon. Kung tutuusin, kahit ako ay hindi katugma sa lalaking pinanghahawakan mo. Sa kanilang pag-uusap, mahigit 5,000 mamamatay tao mula sa Slaughter God Temple ang naglunsad na ng pag-atake sa mga tao ng 12 pangunahing organisasyon. Lumawak muli ang sukat ng labanan. Sa tulong ng Slaughter God Temple, nagkaroon ng kumpiyansa ang mga pumatay kay Violet at naglunsad ng mas mabangis na pag-atake. Damn it, wag mo na silang kausapin, ako mismo ang papatay sa kanila. Dinampot ni Barden Bard ang dragon pattern Zen stick at akmang magmadaling umakyat. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabi, mga kapatid, hayaan mong patayin ko ang 5 taong ito. Gusto kong ipaghiganti ang aking pangatlong nakatatandang kapatid na babae. Sige,
Kuya Bennett, ipaubaya mo na. Noon lang tumigil si Barden Bard. Hindi na rin kumilos sina Evil Butcher, Lily Teasdale, at Progna Bates. Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Morris at marahas na sinabi, "Anak, nahuli lang ako sa palihim mong pag-atake, kaya aksidente mong nabali ang braso ko. Sa tingin mo ba matatalo mo ako, one-on-one?" Sa kanyang pananaw, si Manuel Bennett ay napakabata na, kahit na mayroon siyang kaunting lakas, hindi ito masyadong malakas. Talaga. Isang malupit at malademonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Manuel Bennett, kung gayon, subukan natin ito. Habang nagsasalita siya, lumingon siya sa Evil Butcher at sa iba pa, "Brother Butcher, dalhin mo ang third senior sister ko sa ibang barkong pandigma." Okay. Tumango ang Evil Butcher. Pagkatapos, pinangunahan niya si Olen Sean at ang iba pa na umatras sa barkong pandigma na ito. Patayin. Sa isang dagandong, direktang sisingilan ni Morris si Manuel Bennett. Sa isang iglap, nilapitan niya si Manuel Bennett, at saka direktang itinaas ang kaliwang braso, binato ng suntok ang mukha ni Bennett. Nakakatakot ang suntok na ito, kayang tumagos sa bakal. Gusto niyang pasabugan ng isang suntok ang ulo ni Manuel Bennett. Gayunpaman, pagdating ng suntok ni Morris, naghagis din ng suntok si Bennett, nang hindi man lang gumamit ng anumang truth she, at sinalubong ito ng direkta. Sa isang iglap, boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, na nagbunga ng isang dumadagandong at mapusok na pagsabog. At sa susunod na sandali, boom! Agad na sumabog ang kaliwang braso ni Morris, naging puddle ng laman at buto-abo, tumalsik palabas. Ah! Si Morris ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na hiyaw, at siya ay pinaurong at tuluyang naparalisa sa lupa. Ang kanyang mga braso ay ganap na nawala, at ang dugo ay patuloy na umaagos pababa. Ang mga tao sa silid ay natigilan, nanginginig at nanginginig ang lahat. Hindi nila akalain na magiging napakalakas ng East Nation na ito. Ngayon lang, pagdating nila dito, pinasabog ni Bennett ang isang braso ni Morris. At ngayon, pinasabog na niya ang kabilang braso ni Morris. At ang pangunahing bagay ay, si Morris ay walang pagkakataon na lumaban. Ito ay isang ganap na pagkatalo. Sa partikular, sina Aputon, Robert, Bolton, at Monique mula sa hindi kalayuan ay natakot sa pagkataranta, ganap na nalulula. Si Lily Teasdale, Barden Bard at Progna Bates, na alam ang lakas ni Bennett, ay nanatiling walang ekspresyon, na nakitang normal ito. Gayunpaman, medyo nabigla ang Evil Butcher. Kahit na nakipaglaban siya kay Manuel Bennett at alam niyang malakas ang kanyang kapangyarihan. Ang hindi niya inaasahan ay ang kapangyarihan ni Manuel Bennett ay umabot sa ganoong lawak. Kahit gaano kalakas si Morris, siya pa rin ang King of Assassins sa Dark World. Paano siya naging mahina sa harap ni Manuel Bennett? Natigilan din si Olen Sean. Natuklasan na lamang niya na ang binata na dati ay nangangailangan ng kanyang proteksyon ay mayroon na ngayong ganap na lakas para protektahan siya. Sa sandaling ito, hindi pinansin ni Manuel Bennett ang mga nakakagulat na tingin ng lahat. Sa halip, humakbang siya pasulong at hakbang-hakbang patungo kay Morris. Habang naglalakad, walang pakialam niyang sinabi, "Alam mo, ngayon pa lang, napatay na sana kita ng isang suntok. Pero hindi ko ginawa. Gusto mo bang malaman kung bakit?" Namutla ang mukha ni Morris at takot na takot, patuloy na umaatres. Gusto niyang tumayo, ngunit naubos ng takot ang lakas ng kanyang mga binti at hindi na siya makatayo. Yun kasi, ayokong hayaan kang mamatay ng ganoon kadali. Ang pinsalang ginawa mo sa third senior sister ko, unti-unti kong babalikan ka, para mamatay ka sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Boom! Tinapakan ni Bennett ang kanang binti ni Morris, dahilan para sumabog ito. Oo, ito ay isang direktang pagsabog, hindi lamang isang pahinga. Sa pag-unlad ng kanyang cultivation tungo sa transcending the departing mortality great perfection, ang lakas ng pakikipaglaban ni Manuel Bennett ay tumaas ng hindi maisip. Lalong naging mabigat ang kanyang laman at dugo. Sa makatuwid, kahit na hindi gumagamit ng truth she, madali niyang mapapatay ang mga taong ito. Ah!
Napasigaw si Morris sa paghihirap, gumulong sa lupa. He screamed at the top of his lungs, "Tulong! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako!" Kabanata 564, Kabanata 564, Demonyo. Nang marinig ang desperadong paghingi ng tulong ni Morris, lahat ng mga tao mula sa mga organisasyong naruroon ay takot at nanginginig, bumubuhos ang malamig na pawis. Dapat mong malaman na si Morris ang helmsman ng isa sa 4 na nangungunang mersenaryong organisasyon, ang Battle Axe, isang tunay na hari ng mga mersenaryo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang makapangyarihang hari ng mga mersenaryo ay parang basura sa harap ng batang ito sa East Nation, direktang sinalpok ng 2 putol na braso at isang paa. Oh my God, how can this guy be so strong? Morris has no power to resist in his hands. Kailan lumitaw ang gayong makapangyarihang tao sa madilim na mundo? Kanina lang parang tinawag ng lalaking ito ang leader namin na third senior sister, baka junior brother siya ng leader. Diyos ko, ang pinuno ay may napakagandang junior brother, ito ay talagang nakakagulat. Ang mga tao ng Violet at ang mga dumating upang iligtas si Violet ay bumulalas lahat, ang kanilang mga puso ay puno ng pananabik. Para sa 12 pangunahing organisasyon na pinamumunuan ng Battle Axe, nanginginig sila sa sandaling ito, na may mga goosebumps sa buong katawan. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react sina Aputon, Robert, Bolton, at Monique mula sa pagkagulat. Bilasan mo at tumulong. Umungol si Aputon, dumiretso sa direksyon ni Manuel Bennett. Sumunod naman sina Robert, Bolton, at Monique at nagmamadaling umakyat. Nakatayo lang si Manuel Bennett, pinapanood si Aputon at ang iba pa na nagmamadaling umakyat ng walang pagbabago sa ekspresyon. Kahit na ang mga taong ito ay may kaunting lakas, sila ay nasa antas lamang ng maagang dakilang guro hanggang sa napakahusay, hindi man lamang maihahambing sa martial saint. Mamatay. Sumugod si Aputon sa harapan, binato ng suntok si Manuel Bennett. Sa paghagis ng kamao, ang hangin ay gumawa ng isang matalim na sonic boom. Ang mga bakal na buko sa kanyang kamay ay kumikinang sa nakakasilaw na liwanag. Bilang helmsman ng isa sa top 5 bounty hunter organizations, ang lakas ni Aputon ay napakalakas, hindi mas mahina kaysa kay Morris. Sakto namang pumutok ang suntok ni Aputon. Whoosh! Inihagis ni Robert ang nakakurbang kutsilyo sa kanyang kamay, tinamaan ang dibdib ni Manuel Bennett. Whoosh! Sa sandaling laslas ng kutsilyo, kumikislap ang malamig na liwanag, na punit sa hangin na parang kurtina, gumawa ng matinding ingay. Bilang pinuno ng isang pinakamataas na antas ng mamamatay na organisasyon, ang 7 Kill Hall, ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng 4 Kings of Assassins ngunit napakalakas pa rin. Sabay-sabay na umaatake sina Aputon at Robert ay mayroon na ngayong lubhang kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang mga ordinaryong tao ay walang kapantay para sa kanila. Gitling 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 gitling. Ngunit, nang malapit na ang opens iba ng dalawa. Naikuyong ni Manuel Bennett ang magkabilang kamao, gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas, at pinasabog ang mga ito. Sa isang kisap mata, boom! Dumadagandong tunog ng banggaan ang sumabog sa kalangitan sa gabi. Nang naisip ni Aputon at Robert na maaari nilang patayin si Manuel Bennett sa kanilang magkasanib na pagsisikap. Ngunit pagkatapos ng paghaharap na ito, alam nilang mali sila. Ganap na mali. Ang East Nation na nasa harapan nila ay hindi isang taong makakalaban nila. Boom! Boom! Sinamahan ng dalawang muffled na tunog ng pagsabog. Ang mga bakal na buko ni Aputon ay direktang pumutok sa mga labi, at ang kanyang buong kanang braso ay pumutok din. Nabasag din ang hubog na kutsilyo ni Robert, at sumabog din ang buong kanang braso niya. Pareho silang nagpakawala ng labis na kahabag-habag na hiyawan, ang kanilang mga mukha ay pumipilipat sa sakit. Gayunpaman, hindi na sila binigyan ng isa pang pagkakataon ni Manuel Bennett at muling inabot, hinawakan ang kanilang mga lalamunan, itinaas sila, at pagkatapos ay pilit na kinurot ng kanyang mga daliri. Basag! Sinamahan ng isang serye ng mga mapurol na tunog na nakakasira ng buto. Ang mga leeg ni Aputon at Robert ay direktang napilipit.
Sumunod, itinapon sila ni Manuel Bennett na parang basura, sa tumangalaki na Bolton at Monique, na nagmamadaling umakyat ngunit walang oras na umatake. Tumakbo. Tumakbo ng mabilis. Sumigaw si Bolton sa gulat, tumalikod upang tumakas. Naghanda rin si Monique na tumakas kasama niya. Gusto mong tumakas? Isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Manuel Bennett, at mahinahong sinabi niya, maaari ka bang umalis? Habang nagsasalita siya, humakbang siya pasulong, hinawakan ang mga batok ng kanilang mga leeg gamit ang kanyang mga kamay, at pilit na pinagdikit ang kanilang mga ulo sa isang mabangis na katok. Bang! Isang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Pula at puting mga sangkap na inilabas. Naputol ang mga ulo ni Bolton at Monique, at bumagsak sila ng husto sa lupa. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay napuno ng dugo, tila isang demonyo na kakalabas lang ng impyerno. Lahat ng naruroon ay natakot sa kaibuturan, ang kanilang mga kaluluwa ay halos lumipad palayo sa kanilang mga katawan. Ang East Nation na batang lalaki ay talagang pinugutan ng ulo ang mga pinuno ng 4 na malalaking organisasyon ng napakadali. Bukod dito, masasabi nila na hindi kailanman ginamit ni Manuel Bennett ang kanyang tunay na lakas mula simula hanggang katapusan. Hindi ka panipaniwala. Masyadong hindi ka panipaniwala. Sa oras na ito, sa isang barkong pandigma sa likod nila. Napabuntong hininga si Evil Butcher bilang paghanga, Stanley Wheeler, hindi ko akalain na ganoon kalakas ang iyong nakababatang kapatid. Parang nung inawi ko siya a few days ago, hindi niya ginamit ang totoong lakas niya. Mr. Butcher, sa totoo lang, hindi ko alam na ang lakas ng bata ay umunlad din hanggang sa ganitong antas. Hindi napigilan ni Olen Sean na mapabuntong hininga, na puno ng ginhawa ang kanyang mga mata. Samantala, sa barkong pandigma na nasa harapan nila. Matapos patayin si Aputon at ang kanyang mga barkada, naglakad si Manuel Bennett patungo kay Morris na parang wala lang ginawa. Wala siyang psikolohikal na pasanin sa pagpatay sa mga taong ito. Ang mga kontrabida na ito ay pawang mga masasamang kriminal sa madilim na mundo, at malamang na nawala na sila ng bilang sa mga buhay na kinuha nila. Sa pagpatay sa kanila, inalis din ni Manuel ang banta sa mga tao. Bukod dito, ito ang madilim na mundo, isang tunay na walang batas na lupain kung saan ang kapangyarihan ang batas. Takot na ngayon si Morris na siya ay nawala ng malay, nakaupo sa lupa sa kawalan, nakatitig kay Manuel Bennett, kahit na nakakalimutan ang sakit sa kanyang katawan. Hindi niya akalain na ang lakas ni Manuel Bennett ay hindi maiisip na kahit na magsanib puwersa si Aputon at ang iba pa, hindi siya nito kayang patayin. Papalapit kay Morris, mahinahong nagsalita si Manuel Bennett, kakasabi mo lang na hindi kita kayang patayin, ano ngayon? Sabi ko naman sa'yo, ayoko lang siyang mamatay ng ganun kadali. Si Morris ay nakaramdam ng takot hanggang sa gumuho, pakiramdam na parang hindi tao ang kanyang kaharap, kundi isang tunay na demonyo. Young man, please spare my life. As long as you can spare me. Aalisin ko agad ang mga tauhan ko dito at hindi na muling sasaktan si Leader Sean. Bago niya matapos ang kanyang mga salita. Muling itinaas ni Manuel Bennett ang paa at tinapakan ang kaliwang binti ni Morris. Pinaunahan mo ang mga tauhan mo para salakayin si Violet at gusto mong kunin ang pangatlong senior kong kapatid, patayin ang pangatlong senior kong kapatid. Ngayon gusto mong lumayo ng ganito, hindi mo ba iniisip na masyado kang nananaginip? Ang malamig at walang awa na boses ay nagmula sa lalamunan ni Manuel Bennett, na nagparamdam kay Morris ng labis na takot, ang kanyang takot ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Young man, spare me, please, spare my life. Ayokong mamatay, ayoko talagang mamatay. Patuloy na humihingi ng awa si Morris, na umiiyak ng mapait. Ayaw mong mamatay. Dapat bang mamatay ang pangatlong senior kong kapatid? Ngayon alam mo na kung paano humingi ng awa. Ngayon alam mo na ang kawalan ng pag-asa. Sa isang dagandong, direktang hinawakan ni Manuel Bennett ang buhok ni Morris, isinandal ang ulo sa deck. Boom! Sa sandaling iyon, yumanig ang buong barkong pandigma. Tapos, bang! Agad na sumabog ang ulo ni Morris, at siya ay namatay ng malubha. Kabanata 565,
Kabanata 565, Massacre sa lahat ng direksyon. Sa puntong ito, pinuno ng Battle Axe Mercenary Organization, si Morris Nalipol. Pinuno ng Rampaging Python Bounty Hunter Organization, Aputon Nalipol. Pinuno ng Seven Kill Hall Assassin Organization, si Robert Nalipol. Pinuno ng Pack of Wolves Mercenary Organization, Bolton Nalipol. Pinuno ng Bloodblade Assassin Organization, Monique Nalipol. Bumagsak na ang 5 nangungunang pinuno ng 12 malalaking organisasyon. Sa sandaling kumalat ang balita, ang buong madilim na mundo ay magkakagulo. Sa sandaling ito, ang eksena ay bumagsak sa isang patay na katahimikan. Lahat ng naruroon ay nakatingin kay Manuel Bennett ng may pagtataka, hingal na hingal, nanginginig sa buong katawan. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan. Magaling, mahusay na pinatay. Magandang trabaho, bata, ang mga taong ito ay nararapat na mamatay. Anak, salamat sa pagtulong sa amin na alisin ito sa aming sistema. Ang mga pumatay kay Violet, pati na rin ang mga taong sumugod sa pagsadyap kay Violet, ay naghiyawan sa tuwa. Ang mga pumatay sa Slaughter God Temple ay labis ding nasa sabik. Nang tinawag ng Evil Butcher dati si Manuel Bennett na kanyang kapatid, medyo hindi pa rin sila kumbinsido. Bakit ang isang lalaking East Nation, na mukhang mahina, ay makipagkapatid sa kanilang Panginoon sa templo? Ngunit ngayon, sa wakas ay sumuko na sila. Patay na sila, patay na ang commander at ang pinuno ng bulwagan, paano ito, paano ito? Demonyo ba talaga ang batang ito? Hindi man lang nakatakas ang mga commander natin. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin ngayon? Ang mga tao mula sa 12 malalaking organisasyon ay natakot, hindi alam kung ano ang gagawin. Akala nila ngayong gabi ay mapapabagsak na nila si Violet, at naging maayos naman ang lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kritikal na sandaling ito, isang batang East Nation ang biglang lumitaw at binaligtad ang sitwasyon. Bakit matatakot? Itong batang ito, kahit gaano pa siya kalakas, isa lang siyang tao. Eksakto, sa dami natin, kailangan pa ba nating katakutan ang batang ito? Magkaisa tayo at patayin ang batang ito para sa mga commander at hall masters. Dapat hiwain siya. Sa sandaling ito, pinigilan ng mga pinuno ng 7 malalaking organisasyon ang kanilang takot at sunod-sunod na umungol. Bagamat 5 pinuno ang namatay, hindi ito nangangahulugan na sila ay natalo. Napakarami pa nilang tao, at kaya pa nilang lumaban. Patayin. Patayin sila. Sa ilalim ng pamumuno ng 7 pinuno ng organisasyon, lahat ay nakasuhan kay Manuel Bennett. Mga kapatid, oras na natin umakyat sa entablado. Tuwang-tuwang umungal si Bard habang hawak ang Dragon Pattern Zen Stick, na ikinamatay ng mga miyembro ng 12 malalaking organisasyon. Sama-sama. Sumigaw din si Evil Butcher, nag-charge pasulong. Hindi rin nagdalawang isip si Lily Tisdale, hawak ang kutsilyo ni Tan, at nagmamadaling lumaban. Patayin. Sumunod ang mga pumatay kay Violet, mga pumatay sa Slaughter God Temple, at ang mga sumagip at sumugod. Nais ni Prajna Bates na sumali sa laban, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nanatili siya sa likuran. Malubhang nasugatan ngayon si Sister Stanley Wheeler, kaya kailangang manatili si Prajna at alagaan siya. Ang pagtatanghal ni Manuel Bennett ngayon lang ay nagpasiklab sa fighting spirit at pagnanais na lumaban ng lahat. Kaya, kahit na mas maraming tao ang kanilang mga kalaban, hindi sila natatakot at buong tapang na sumusulong. Lalo na ang Evil Butcher, Lily Tisdale, at Bard na nangunguna sa pagsingil, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-pani walang marahas. Umalis ka! Umalis ka! Nang humakbang pasulong ang matayog na katawan ng masamang Butcher, umungal siya at ibinayo ang kanyang mga kamao. Mabangis ang kanyang mga kamao, at bawat suntok ay naghahatid ng malakas na tunog ng pagsabog sa hangin. Bam! 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 Ang lahat ng sumugod ay hinaypa ng pira-piraso, naging lusak ng laman at dugo, at tumalsik sa hangin. Halika na! Ang Evil Butcher ay umungal at nagpatuloy na sumulong na parang isang makinang pamatay,
walang awang inani ang buhay ng 12 pangunahing miyembro ng organisasyon. Sa sandaling ito, sa dalawa pang barkong pandigma, sina Lily Teasdale at Barden Bard ay nagbabantay sa isang barko na nakikipaglaban sa libu-libong tao. Mamatay. Ang mga mata ni Lily Teasdale ay napakalamig, ang kanyang figure ay kumikislap sa mga kalaban, ang kanyang tan na kutsilyo ay patuloy na naglalaslas. Swish swish swish. Ang mahabang kutsilyo na tumagos sa kalangitan, ang lakas ng espada na tumatawid sa karagatan, ang liwanag ng espada ay tumatagos sa kalangitan sa gabi. Puff puff puff. Isa-isa, ang mga ulo ay sinamahan ng mga hanay ng dugo, bumaril sa langit. Kung saan man sila dumaan, sunod-sunod na katawan ang bumagsak. Sa isa pang barkong pandigma. Hahaha, hindi ba kayong mga tao ng madilim na mundo, ang napakasamang walang takot? Halika, makipaglaban kay Buddha. Si Barden Bard, hawak ang dragon pattern na Zen stick, ay tumawa ng nakakaloko, na may dugo sa kanyang mukha at katawan. Sa paligid niya, daan-daang bangkay na ang nahulog, at nabahira ng dugo ang kubyerta. Sa sandaling ito, si Barden Bard ay hindi katulad ng isang Buddhist practitioner, siya ay mas katulad ng isang demonyo. Ang natitirang ilang daang tao sa barkong pandigma ay nanginginig sa takot, namumutla ang kanilang mga mukha. Noong una ay inakala nila na si Manuel Bennett at ang Evil Butcher lamang ang malalakas na manlalaban. Ngunit hindi nila inaasahan na ang binatang may patalim at ang monghe na ito ay magkakaroon din ng kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Saan nagmula ang mga batang ito sa East Nation? Bakit napakalakas nila? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, malakas ang sigaw nitong daan-daang tao. Patayin ang kalbong monghe na ito. Hindi ako naniniwala na marami sa atin ang hindi kayang patayin siya. Sabay-sabay, patayin mo siya. Sa isang dagandong, daan-daang tao ang sabay-sabay na lumipat, nakapalibot kay Barden Bard. Mabuti, ngayon ay papatayin kayong lahat ni Buddha ng masaya, iligtas ang mga masasamang iyon na may dugo sa kanilang mga kamay. Direktang ginamit ni Barden Bard ang Buddhist Lion Roar skill, na nakabasag ng eardrums ng maraming tao, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo. Ang ilang mga tao ay kahit na ang kanilang mga panloob na organo ay pumutok at namatay sa lugar. Sa patuloy na pagpapabuti ng cultivation, ang lakas ng pakikipaglaban ni Barden Bard ay tumaas din ng hindi mabilang na beses. Pagkatapos magpakawalan ng dagandong, si Barden Bard, hawak ang dragon pattern na Zen stick, ay direktang na-charge. Hinuyam niya ang dragon pattern Zen stick gamit ang magkabilang kamay, itinago ang sunod-sunod na staff, bawat suntok ay may kakayahang magpadala ng malaking grupo ng mga tao na lumilipad. Bukod dito, ang mga nataman ay nabalian ng buto, nagsusuka ng dugo mula sa kanilang mga bibig at tuluyang namamatay. Sa parehong oras ng ang Evil Butcher, Lily Teasdale, at Barden Bard ay nagpatuloy sa pagpatay. Sa barkong pandigma nina Olen Sean at Prajna Bates, sinamantala ng ilang tao ang sitwasyon upang subukang makuha si Olen Sean. Nang makitang maraming tao ang kumukubkob sa kanya, malamig na sumigaw si Prajna Bates, naghahanap ng kamatayan. Hindi pa bumabagsak ang boses. Ang kanyang figure ay kumikislap, direkta gamit ang shadow clone technique, na lumilikha ng 12-dosenang mga clone. 12-dosenang mga clone ang sabay-sabay na nag-swing ng kanilang kuna blades. His his his. Sunod-sunod na tumalsik ang dugo. 12-dosenang mga tao na nagtangkang kabkuban siya ay nalaslas ang kanilang mga lalamunan at nahulog sa isang pool ng dugo. Matapos patayin ang 12-dosenang mga tao na ito, pinangunahan ni Prajna Bates ang 12-dosenang mga clone, pinalabas ang lahat ng mga taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Matapos malutas ang lahat ng mga banta, nawala ang 12-dosenang mga clone. Bumalik si Prajna Bates sa tabi ni Olen Sean. Sinabi ni Olen Sean nang may kasiyahan, Prajna, hindi ko inasahan na ang iyong lakas ay bumuti ng husto sa ganoong kaikling panahon. Isa ka lamang Grandmaster, ngunit ngayon ay pumasok ka na sa hanay ng dakilang Grandmaster, tunay na kamangha-mangha. Si Prajna, na nakaramdam ng kahihiyan, ay napakamot sa kanyang ulo at sinabing, kung wala ang tulong ni Mr. Bennett,
ang aking paglilinang at lakas ay hindi magiging ganoon kabilis. Ngumiti si Olenasyon at sinabing, lalong nagiging hari ang batang ito, hindi lamang pinahuhusay ang sarili kundi pinapalakas din ang mga nasa paligid niya. Oo, lalong gumagaling si Mr. Bennet. Paulit-ulit na tumango si Progna Bates, nakatingin sa figurang pumapatay sa lahat ng nasa malayong barkong pandigma, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Kabanata 566, Kabanata 566, isang suntok ang sumabog na bapor pandigma. Sa sandaling ito, sa isang barkong pandigma sa di kalayuan, si Manuel Bennet ay buong pagmamalaki na nakatayo sa gitna ng barkong pandigma. Nakapaligid sa kanya ang daan-daang bangkay na nakatambak, ang buong barkong pandigma ay tininang pula ng dugo. Sa sandaling ito, ang daan-daang mga tao na nakapaligid sa kanya ay takot na takot, hindi nangangahas na gumawa ng anumang aksyon. Wala silang nagawa kundi ang tumakas dahil halos basagin na ng lakas ni Manuel Bennet ang kanilang tapang. Halika, ituloy mo. Si Bennet ay malamig na tumingin sa paligid at nagpakawala ng dagandong. Kailangan nating patayin ang batang ito. Patayin siya, patayin. Pinipigilan ng kanilang takot, ang daan-daang mga tao na ito ay muling dumagsa patungo kay Manuel Bennet. Tulad ng pinalibutan nila siya. Nang inag ang katawan ni Bennet, at malakas siyang nagpadyak. Mamatay. Umalangaw-ngaw ang isang paputok na dagandong. Ang susunod na segundo, ang Nine Heavens Dragon's Fury ay muling pinakawalan. Ungol, dagandong, dagandong. Sabayan pa ng matunog na dragon chants. Siyam na anino ng gininto ang dragon ang umungal mula sa katawan ni Bennet, na umaalingaw-ngaw patungo sa daan-daang tao na nagmamadali mula sa lahat ng direksyon. Bukod dito, habang dumarami ang paglilinang ni Bennet, ang siyam na anino ng gininto ang dragon na ito ay naging mas solid, tulad ng mga tunay na dragon. Sa isang iglap, boom, boom, boom. Umalangaw-ngaw sa kalangitan at karagatan ang serye ng umaalingaw-ngaw na pagsabog. Ang mga daan-daang tao na naningil ay direktang natangay sa ambon ng dugo, patay na patay. Dahil ang daan-daang taong ito ay namatay. Flick, flick, flick. Gamit ang paa ni Bennet bilang sentro, ang buong bakal na barkong pandigma ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Makalipas ang ilang segundo, sa isang malakas na pagsabog, ito ay naging isang tumpok ng scrap iron, na nakakalat sa lahat ng direksyon. Sa madaling salita, ang mga nagkalat na piraso ng bakal ay pumatay ng ilang tao. Diyos ko, dinurog talaga ng batang ito ang isang barkong pandigma. Ang batang ito ay hindi tao, siya ay isang demonyo, isang tunay na demonyo. Gulat na bulalas ng mga tao mula sa 12 major organizations, habang nakatingin sa figurang nakatayo sa isang tumpok ng scrap iron. Haha, Kuya Bennet, sobrang dominante. Karangalan ko na maging kapatid mo. Ang evil butcher sa isang malayong barkong pandigma ay sumigaw na may halong kamao. Good job, Kuya Bennet. Ang galing mo, Mr. Bennet. Malakas din ang pagsaya ni na Barden Bard at Progna Bates. Sa sandaling ito, isa pang 15 barkong pandigma ang lumapit mula sa malayo. Ang malalaking watawat sa mga barkong pandigma ay umaalingaw-ngaw, at sila ay napuno ng mga tao, higit sa 10,000 ang kabuuan. Mula sa mga pattern sa mga watawat, reinforcement ay mula sa Battle Axe, Rampaging Python, 7 Kill Hall, at iba pang 6 na malalaking organisasyon. Ang mga tao mula sa 6 na malalaking organisasyong ito ay inutusang salakayin ang mga kaalyado ni Violet noon pa. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng distress signal at dinala ang kanilang mga tao dito. Great, that's fantastic, dumating na ang mga reinforcements natin. Sa dinami-dami pang tao sa atin, tingnan natin kung gaano katagal ang mga bastos na ito. Naghiyawan sa tuwa ang mga tao mula sa Battle Axe Mercenary Organization at iba pang malalaking organisasyon. Ngayon lang, sa pagsali ng Evil Butcher at Manuel Bennet sa labanan, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Nagsimula rin silang mawala ng momentum sa oras na iyon. Ngunit ngayon, sa pagdating ng mga reinforcement, muling dumami ang kanilang kumpiyansa.
Hindi nagtagal, lumapit ang 15 barkong pandigma at huminto sa hindi kalayuan. Nang makita ang eksena sa harapan nila, hindi maiwasang manginig ang mga tao sa mga barkong pandigma. Sila ay gumugol ng maraming taon sa madilim na mundo, at kahit na nakita nila ang napakaraming bangkay at dugo, ang eksena sa harap nila ay natakot pa rin sa kanila. Nasaan si Kuya Morris at ang iba pa? Sa sandaling ito, ang pangalawang pinuno ng Battle Axe Mercenary Organization ay nagtanong na may pagkalito. Second leader, the leader, Mr. Aputon, Mr. Robert, Mr. Bolton, and Mr. Monique are all dead. Paos na sagot ng isa. Ano? Malaking pagbabago ang mukha ni second leader, galit na nagtanong, paano namatay si Kuya at ang iba pa? Ang batang ito ang pumatay sa kanila. May tumuro kay Manuel Bennett, nakatayo sa ibabaw ng isang tumpok ng scrap metal. Ang pangalawang pinuno ay umungal, Damnable East Nation lad, nangangahas na patayin ang kuya ko, nililigawan mo si kamatayan. Patayin, patayin, patayin. Ang mga tao sa 15 barkong pandigma ay sumigaw ng malakas, ang kanilang mga titig ay puno ng pagpatay na layunin kay Manuel Bennett. Walang sinabi si Manuel, pinasikat lang niya ang kanyang anyo at sumakay patungo sa barkong pandigma kung nasaan ang pangalawang pinuno. Anong gustong gawin ng batang ito? Tigilan mo siya, bilasan mo. Nang makita si Manuel na nag-charge, ang mga tao mula sa 6 na malalaking organisasyon ay naghiyawan sa alarma. Marami pa nga ang direktang naglabas ng mga machine gun at winalis ang mga ito patungo kay Manuel. Da. Isang malakas na ulan ng bala ang sumambulat, dumiretso kay Manuel. Ngunit hindi tumigil si Manuel, sa halip ay bumuo ng Truce Shield, na humaharang sa lahat ng mga bala. Anong klaseng halimaw itong batang ito? Hindi man lang siya takot sa bala. Ituloy mo ang pagpapaputok. Hindi ako makapaniwalang hindi natin mapapatay ang batang ito. Ang mga tao ay umuungal ng malakas, patuloy sa pagbaril. Gayunpaman, nanatiling hindi nasaktan si Manuel. Hindi nagtagal, malapit na si Manuel sa isa sa mga barkong pandigma. Malakas niyang tinapakan ang kanyang paa, parang nagngangalit na dragon ng 9 heavens, dumiretso siya sa langit. Pagkatapos tumalon sa hangin. Itinaas niya ang kanyang kanang braso, pinakilos ang kanyang true chi at pisikal na lakas, pagkatapos ay nagpakawala ng galit na suntok. Emperor Dragon Feast. Umuungol. Habang inihagis ang suntok, nakakabingi ang dagandong ng dragon. Isang gintong higanteng kamao ang bumalot sa isang gintong dragon na multo at bumagsak sa barkong pandigma. Withdraw dali. Maraming tao ang sumigaw sa takot, na gustong tumakas sa ibang mga barkong pandigma. Ngunit sila ay masyadong mabagal. Sa isang iglap. Boom! Ang suntok ni Manuel ay tumama ng malakas sa barkong pandigma, na nagbuga ng isang muffled boom. Sa hindi hihigit sa ilang segundo. Crack crack crack. Ang barkong pandigma ay nagsimulang pumutok ng tuluyan, at ang mga bitik ay halos natakpan ng buong barkong pandigma sa isang iglap. Ang susunod na segundo. Dumagundong. Ang barkong pandigma, na mahigit 100 metro ang haba, ay hindi nakatiis sa lakas ng suntok ni Manuel at sumabog. Nagliyab ang apoy sa langit, umusok ang makapal na usok, at lumipad ang mga pira-pirasong bakal. Mahigit 1,000 tao sa barkong pandigma ang agad na nagkawatak-watek. Maging ang mga tumalon sa dagat ay nasunog pa rin hanggang sa mamatay sa nagngangalit na apoy. Diyos ko, sinira talaga ng batang ito ng East Nation ang isang barkong pandigma sa isang suntok, na agad na pumatay ng higit sa 1,000 tao. Natapakan lang niya at nadurog ang isang barkong pandigma gamit ang isang paa, at ngayon ay sinira niya ang isa pang barkong pandigma sa isang suntok. Siya ay hindi tao sa lahat. Halimaw siya, demonyo. Ang mga tao mula sa mga malalaking organisasyon na pinamumunuan ng Battle Axe Mercenary Organization ay naghiyawan sa takot, ang kanilang mga puso ay halos sisabog sa takot. Oh my gosh, nakakakilabot si Kuya Bennett, sinisira ang dalawang magkasunod na barkong pandigma. Napalunok si Barden Bard, gulat na gulat. Nagulat si Evil Butcher, Ola Nation, Lily Tisdale, at Prajna Bates.
Gayon din ang mga tao mula sa Violet at mga organisasyon ng Slaughter God Temple. Matapos sirain ang isang barkong pandigma. Nang walang anumang paghinto, tumalon si Manuel sa isa pang barkong pandigma at naglunsad ng patayan laban sa mga tao ng 12 pangunahing organisasyon. Pinangunahan din nina Evil Butcher, Lily Tisdale, at Barden Bard ang mga tao mula sa Violet, Slaughter God Temple, at iba pang organisasyon upang ilunsad ang kanilang huling matinding pag-atake laban sa 12 pangunahing organisasyon. Habang tumatagal, ang malaking labanan dito ay unti-unting umabot sa wakas. Hanggang sa napatay ang huling pinuno ng 12 major organizations. Ang mga miyembro ng 12 pangunahing organisasyon ay nagsimulang mawalan ng loob, at kahit na sa kanilang bilang, sila ay hindi maiiwasang bumagsak. Kabanata 567, Kabanata 567, inaasahan ko talaga. Sa sandaling ito, matapos mapatay ni Manuel Bennett ang daan-daang higit pa, mariing dalog niyang idineklara, ang iyong mga pinuno ay patay na lahat. Nais pa ring lumaban. Dumadagandong ding inihayag ni Evil Butcher, ngayon, binibigyan ka namin ng pagkakataong sumuko. Basta sumuko ka at sumuko sa amin, masisiguro naming hindi ka papatayin. Gayunpaman, kung gusto mo pa ring lumaban, pagkatapos ay magpahinga sa kapayapaan sa karagatang ito. Pagkatapos ng lahat, ang 12 pangunahing organisasyon ay mayroon pa ring higit sa 20,000 katao ang natitira. Kung papatayin silang lahat, nakakapanghinayang talaga. Kung masupol silang lahat, maaaring magpatuloy ang paglaki ng Deluxe Flowers at Slaughter God Temple. Nang marinig ito, lahat ng 20,000 tao ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pagkaraan ng ilang minuto, may naghagis ng kanyang sandata, lumuhad sa isang tuhod, at malakas na nagsabi, "Handa akong sumuko, handang sumuko. Handa rin akong sumuko at magpasakop." Sa sandaling nanguna ang isang tao, ang iba ay nagsimulang sumuko ng isa-isa. Bagamat bahagi sila ng madilim na mundo at matagal nang inilagay ang buhay at kamatayan, sino ang gustong mamatay kung mabubuhay sila? Malakas na sinabi ni Evil Butcher, napakabuti. Dahil sumuko ka at sumuko, dapat mong tapat na paglingkuran ang Violet at ang Slaughter God Temple sa hinaharap. Ang sinumang maglakas loob na magkaroon ng ulterior motives ay papatayin ng walang kapatawaran. Oo, Lord Butcher. Mahigit 20,000 tao ang sabay-sabay na tumugon. Di nagtagal, bumalik sina Manuel Bennett, Evil Butcher, Lily Tisdale, at Barden Bard sa barkong pandigma kung saan naroon sina Olen Ashon at Prajna Bates. Nagtanong si Evil Butcher, Stanley Wheeler, ngayong sumuko na ang mga taong ito, ano sa palagay mo ang susunod nating gagawin? Huminga ng malalim si Olen Ashon, tumayo na may suporta mula kay Prajna, at sinabing, mayroong ilang organisasyon na nakipag-alyansa sa ating Violet at inatake ng 12 pangunahing organisasyon. Kailangan natin silang iligtas. Okay, gawin natin yan. Tugon ni Evil Butcher habang tumatango-tango. Pagkatapos nito, nagpadala sina Olen Ashon at Evil Butcher ng mga tao upang ihatid ang mga patay at nasugatan sa Other Shore Island. Matapos harapin ang resulta, pinangunahan ni Manuel Bennett at ng iba pa ang 50 barkong pandigma at mahigit 50,000 tao sa Sunset Island, ang pinakamalapit sa Other Shore Island. Ang Sunset Island ay ang punong tanggapan ng Red Sun Assassin Organization. Ang Red Sun Assassin Organization ay isa rin sa mga kaalyado ng Violet. On the way papuntang Sunset Island, tinulungan ni Manuel Bennett si Olen Ashon sa isang silid sa kabin ng barko. Pagkaupo ng babae, sinabi ni Manuel Bennett, "Third senior sister, habarin mo ang iyong damit. Pagagalingan kita." Okay. Tumango si Olen Ashon, tinanggal ang kanyang mga damit sa harap ni Bennett, naiwan lamang ang kanyang damit na panloob. Ang katawan ng babae ay natatakpan ng malagim na mga sugat, na medyo nakakatakot. Ang nakitang mga sugat ng babae ay labis na nalungkot kay Manuel Bennett. Ang lalaking kilala sa pagbuhos ng dugo ng walang luha, ay nagbuhos ng mainit na luha. Ang luha ng isang lalaki ay kadalasang hindi basta-basta tumutulo, kaya lang hindi pa siya umabot sa breaking point.
Ang 5 senior sisters niya ang higit niyang itinatangi, ang mga taong handa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan. Ngunit ngayon, ang third senior sister ay nasugatan ng husto, halos madungisan, at muntik ng mamatay. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Nabulunan siya ng hikbi at sinabing, "Third senior sister, sorry, I failed to protect you. Silly boy, I told you, you don't need to say sorry to me." Marahan siyang tinitigan ni Olenacion, pinunasan ang mga luha sa mata ni Manuel Bennett, at mahinang sinabi, "Bata, lumaki ka na ngayon, naging isang tunay na lalaki. Hindi ka pwedeng umiyak tulad ng dati noong bata ka, understand?" Oo. Malakas na tumango si Manuel Bennett, pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata, at sinabing, "Pagagalingan kita ngayon at tutulungan kang gumaling ng mabilis sa iyong mga sugat. At saka, pagagalingan ko lahat ng peklat sa katawan mo." Ngumiti si Olenacion, "Nagtitiwala ako sa kakayahan ng anak natin sa paggagamot." Sa susunod na panahon, gumamit si Manuel Bennett ng iba't ibang pambihirang pamamaraang medikal tulad ng Heavenly Down Eye Needles, Eugene Duan Bone Hand, Shankun Point Acupressure Hand, at iba pa. At naglabas siya ng iba't ibang elixir at medicinal materials mula sa kanyang storage ring para gamutin ang mga sugat ni Olenacion. So, kalahating oras lang ang lumipas. Halos gumaling na ang mga sugat ni Olenacion. Maging ang mga sugat niya sa katawan ay gumaling na. Phew! Napabuga ng hininga si Manuel Bennett ng malabo na chi, iniligpit ang lahat ng pilak na karayom, at sinabing, "Third senior sister, subukan mong igalaw ang iyong katawan para makita kung okay lang." Tumango si Olenacion, saka ginalaw ang kanyang katawan, at bakas sa mukha niya ang tuwa. "Anak, lalong lumalakas ang medical skills mo, mukhang effective naman ang matigas na pagsasanay ng matanda." Nakangiting sabi ni Olenacion sa kaniyakap si Manuel Bennett at hinalikan siya ng mariin sa mukha. Third senior sister. Biglang namula ang mukha ni Manuel Bennett. "Oh, marunong mahiya ang anak natin." Humajijek si Olenacion, "Maliligo ako at magpapalit ng damit, hintayin mo ako." Okay. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos maligo ni Olenacion at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay lumabas sina Manuel Bennett at Olenacion sa cabin at pumunta sa deck. "Ate Stanley Wheeler, okay ka lang?" "Ate Stanley Wheeler, ano ang pakiramdam mo, gumaan ka na ba?" Nagmamadaling lumapit sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Natawa si Olenacion, "With this kid here, you guys can totally rest assured, I'm much better now." Nang makitang mas mabuti ang espiritu ni Olenacion, nakahinga rin ng maluwag ang lahat. Napabuga ng hangin si Evil Butcher sa kanyang tubo at binigyan ng thumbs up si Manuel Bennett. "Brother Bennett, hindi ko akalain na gagaling mo si Sister Stanley Wheeler ng ganoon kabilis. Nakakabilib talaga ang iyong medical skills." Sinulyapan ni Olenacion sina Manuel Bennett at Evil Butcher, "Anak, Mr. Butcher, sabihin mo sa akin, paano kayo nagkakilala at bakit kayo nagsama?" Huminga si Evil Butcher sa kanyang tubo at sinabing, "Brother Bennett, sabihin mo sa kanya." Okay. Tumango si Manuel Bennett at pagkatapos ay ikinwento ang nangyari sa Windmill Country at sa headquarters of Slaughter God Temple nitong mga nakaraang araw kay Olenacion. Matapos makinig sa kwento ni Manuel Bennett, Olenacion came to understand, "So ayun nagkakilala kayo, parang may destiny talaga kayong dalawa. Hindi ba?" Tumawa ang Evil Butcher, "Noong una, iniisip kong subukang kunin si Brother Bennett na sumali sa ating Slaughter God Temple. Ngunit ngayon na nakita ko na ang pagsali ni Brother Bennett sa Slaughter God Temple ay talagang isang pag-aaksaya ng kanyang talento. Naniniwala ako, ang kinabukasan ni Brother Bennett ay walang limitasyon, maaaring siya ay may ranggo sa mga nangungunang pinuno ng mga organisasyon ng Dark World." Nang marinig ang papuri ni Evil Butcher kay Manuel Bennett, tuwang-tuwa si Olenacion, hinawakan niya ang braso ni Manuel Bennett, at sinabing, tiyak na hindi lang siya kapantay, sa hinaharap, tiyak na malalampasan ng batang ito ang mga taong iyon. Tumango ang Evil Butcher, "I'm really looking forward to it."
Hindi gaanong nagsalita si Manuel Bennett, nakatingin lang sa malayo. Ang kanyang sukdulang layunin ay, pagkatapos ng lahat, na maging numero isang tao ng East Nation at ang pinakamahusay sa mundo. Sa makatuwid, dapat niyang sakupin ang madilim na mundo. Bagamat maaaring malayo na siya sa pagkamit ng layuning ito ngayon. Pero naniniwala siya na hanggat patuloy siyang nagsusumikap, tiyak na makakamit niya ito. Pagkatapos ng lahat, si Neil Kuntz ay naging number 1 person ng East Nation, at ang pinakamahusay sa madilim na mundo. Bilang apprentice niya, hindi niya siya mapahiya, di ba? Kabanata 568, Kabanata 568, Pagsadyab. 50 barkong pandigma ang humahati sa alon, at pagkaraan ng halos kalahating oras, sa wakas ay narating nila ang Sunset Island region. Sa sandaling ito, sa rehiyong pandagat na 5 nautical miles ang layo mula sa Sunset Island. Huminto doon ang mga barkong pandigma. Maraming tao ang nasa mga barkong pandigma. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan, dagandong, at ungol. Mahigit 5,000 assassin mula sa Red Sun Assassin Organization ang nakipagbakbakan sa mahigit 10,000 katao na ipinadala ng 12 major organizations. May mga bangkay sa lahat ng dako sa mga barkong pandigma at sa karagatan. Bagamat maraming nasawi sa mga miyembro ng 12 major organizations, ang Red Sun Assassin Organization ay dumanas ng mas matinding pagkalugi. Noong una, mayroong mahigit 5,000 assassin, ngunit ngayon wala pang kalahati ang nananatili. Sa kabilang banda, mayroon pa ring higit sa 8,000 katao mula sa 12 pangunahing organisasyon. Ang pagkakaiba sa mga numero ay masyadong malaki. Sa oras na ito, isang matangkad na babae mula sa East Nation, na nakasuot ng itim na masikip na damit, ay nakikipaglaban sa 3 pangalawang pinuno mula sa 12 major organizations. Kahit na ang kanyang hitsura ay hindi napakaganda, siya ay medyo kaakit-akit. Ang babaeng East Nation na ito ay ang pinuno ng Red Sun Assassin Organization, na pinangalanang Renee Lance, na may codename na Silver Fox. Bilang pinuno ng Red Sun Assassin Organization, hindi mahina ang lakas ni Renee Lance. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkubkob ng Battle Axe, Rampaging Python, at 3 segundong pinuno ng 7 Kill Hall, ang kanyang mga sugat sa kanyang katawan ay patuloy na lumala, na may mga sugat sa lahat ng dako at ang kanyang damit ay basang-basa sa dugo. Leader, hindi na tayo makakatagal. Ano ang dapat nating gawin? Masyado silang marami. Dapat ba tayong umatras? Malakas na tanong ng mga miyembro ng Red Sun Assassin Organization. Sumigaw si Renee Lance, huli na para umatras ngayon. Lahat, maghintay ng kaunti. Naniniwala akong magdadala si Sister Stanley Wheeler ng mga tao para iligtas tayo. Hahaha. Sa sandaling ito, tumawa ang isa sa mga pangalawang pinuno at sinabing, Leader Lance, sa puntong ito, inaasahan mo pa bang ililigtas ka ng mga tao ni Violet? Natatakot ako na nawasak na si Violet. Hindi kayo dapat umasa ng ganyan. Pero bago pa siya matapos magsalita, Leader, tingnan mo. May darating. Mga tao daw ni Violet. Talagang mga tao ito ni Violet. Nagulat ang mga miyembro ng Red Sun Assassin Organization. Lahat ng nasa barkong pandigma ay napalingon. Nakita nila ang 50 bakal na barkong pandigma, tulad ng 50 bakal na hayop, na nagmumula sa malayong lugar. Nang makita ang 50 barkong pandigma na ito, ang malalaking bandilang lumilipad, at ang mga tao sa mga barkong pandigma, ang mga tao mula sa 12 pangunahing organisasyon ay natulala. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit ang 50 barkong pandigma. Sumigaw si Olen Sean, Ate Lance, pasensya na. Nahuli kami ng isang hakbang. Ate Lance, long time no see. Sinalubong din siya ni Evil Butcher. Sister Stanley Wheeler, Mr. Butcher, nandito kayong lahat. Magaling, ito ay hindi kapanipaniwala. Bakas sa mukha ni Renee Lance ang saya at excitement. Ang isa sa mga pangalawang pinuno ng isang organisasyon ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang ekspresyon at bumulalas. Ano ang nangyayari? Hindi ba pinangunahan ni Kapitan Morris ang isang pangkat upang salakayin ang iyong Violet? Paano mo posibleng napatay ang iyong daan palabas?
Malamig na sinabi ni Olenesion, makinig ka sa akin, ang mga halimaw na tulad ni Morris ay patay na. Kung tungkol sa mga taong dinala ng mga halimaw na iyon, kalahati sa kanila ay nilipol natin, at ang kalahati ay sumuko na sa atin. Imposible. Paano ito posible? Patay na ba talaga si Kuya Morris? Talaga bang nabigo ang plano natin? Napuno ng pagdududa ang mga mukha ng mga tao mula sa 12 pangunahing organisasyon. Itinuro ni Evil Butcher ang mga tao sa mga barkong pandigma sa likod niya at sinabi sa nakakagulat na boses, buksan ang mga mata ng aso at tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Ang mga taong ito ba ay inyong mga tauhan? Malakas din na sinabi ni Olenesion, alam ng mga lalaking ito kapag binugbog sila at sumuko na. Kung ayaw mong itapon ang iyong buhay, sumuko ka agad. Kung hindi, walang awan na ipapakita. Nagkatinginan ang mga tao mula sa 12 pangunahing organisasyon, puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Ikaw, sumuko ka talaga? May hindi makapaniwalang tanong. Patay na talaga si Kapitan Morris at ang iba pa. Tuluyan nang nabigo ang plano natin. Sumuko ka na, huwag kang lumaban ng walang kabuluhan. Oo, sumuko ka dali, baka mapatay kayong lahat. Sinubukan ng mga sumuko na ang iba. Kahit patay na si Captain Morris at ang iba pa, ano? Nandito pa rin ang mga major organizations natin, hindi pa tayo talo. Napakarami nating tao, hinding-hindi tayo susuko. Kung gusto mong lumaban, lalaban tayo, huwag kang susuko. Ang mga tao ng 12 pangunahing organisasyon ay sumigaw sa pagsuway, tumangging sumuko. Labis na nanlamig ang mukha ni Olenesion, at sumigaw siya, kung hindi ka susuko, mamatay ka. Habang sinasabi niya ito, itinaas niya ang kanyang jade na kamay at marahas na ibinayo ito. Patayin. Sa utos. Ang mga Violet Assassin ay sumugod upang lumaban. Patayin. Nagtaas din ng kamay ang Evil Butcher at nagutos. Sinampahan din ng mga pumatay sa Slaughter God Temple ang labanan. Isang madugong labanan ang naganap muli. Mga kapatid, hindi pa tapos ang laban, continue. Si Manuel Bennett ay umungal at sumakay sa labanan. Sina Olenesion, ang Evil Butcher, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay sumunod din ng malapit, na lumalaban sa kanilang paraan. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay tumulak pasulong sa harapan, hindi mapigilan. Lakas na lumalaban sa langit, walang kapantay na dominanteng presensya. Saan man pumunta si Manuel Bennett, pinalipad ang mga tao, nakakatakot na hindi makapaniwala. Ang mga pinadalang lumilipad ay nagpaikot-ikot at nagpaikot-ikot ng kanilang mga katawan, nagsusuka ng dugo mula sa kanilang mga bibig, at namatay habang sila ay bumagsak sa kubyerta at sa karagatan. Si Rene Lance, nakasali sa matinding labanan, ay natigilan sa nakita. Anong klaseng tao ang batang ito, at bakit napakalakas niya? Tulad ng pagsulong ni Manuel Bennett sa larangan ng digmaan. Sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates, na sumusunod sa likuran, ay sumugod din, pinatay ang mga tao ng 12 pangunahing organisasyon. Nagulat na naman si Rene Lance. Sino ang 3 taong ito, at bakit napakalakas din nila? Gayunpaman, nag-aaway pa rin sila, kaya napigilan lamang niya ang kanyang mga pagdududa at sumali sa labanan. Eksakto dahil sumali sina Violet at Slaughter God Temple. Wala pang kalahating oras. Natapos ang malaking digmaan. Ang mga taong umaatake sa Red Sun Assassin Organization ay pinatay lahat ng walang pagbubukod. Nanalo tayo, nanalo tayo. Sa wakas, binayaran ng mga bastard na ito ang halagang nararapat sa kanila. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga tao ng Red Sun Assassin Organization. Akala nila ay tuluyan ng malipol ang kanilang samahan ngayong gabi. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang mga tao ng Violet at ang Slaughter God Temple, na nagligtas sa Red Sun Assassin Organization mula sa krisis. Salamat, Sister Stanley Wheeler, salamat, Mr. Butcher. Salamat sa inyong lahat. Nagpasalamat si Rene Lance kay Olenesion at sa iba pa. Ikanaway ni Olenesion ang kanyang kamay at sinabing, Rene, kakampi tayo, hindi na kailangan ng pasasalamat. Tara na, magmadali tayo sa ibang lugar at iligtas ang iba nating kakampi.
Sige. Tumango si Rene Lance bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinamunuan niya ang higit sa 1,000 mga mamamatay tao na bahagyang sugatan upang sundan si Ole Nation at ang iba pa, iniwan ang Sunset Island region upang iligtas ang iba. Sa daan, sinulyapan ni Rene Lance si Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama at nagtanong, Sister Stanley Wheeler, sino ang mga taong ito? Masasabi kong napakalakas nila, at hindi sila karaniwan, di ba? Kabanata 569, Kabanata 569, Pagbabalik ng kulay. Ngumiti si Ole Nation at sinabing, Chen, hayaan mong ipakilala kita. Ang maliit na bastos na ito ay ang aking junior brother, na pinangalan ng Manuel Bennett. Sa palagay ko ngayon mo lang nakita ang kanyang kakayahan. Ha! Biglang nabigla si Rene Lance, Ate Stanley Wheeler, itong gentleman ang junior brother mo. Oo. Tumango si Ole Nation, noon, pareho tayong kinilala ang iisang master at namuhay ng magkasama sa loob ng ilang taon. Nakikita ko. Biglang tumango si Rene Lance, bamantong hininga, kayong magkapatid ay talagang mas mabigat kaysa sa isa, kahanga-hanga. Ngumiti si Ole Nation at nagpakilala, ang tatlong ito ay mga kaibigan ng aking junior brother, sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Ngayon mo lang nakita ang mga kakayahan nila, hindi naman masama, di ba? Paulit-ulit na tumango si Rene Lance, Mr. Tisdale, Master Bard, at young lady Progna Bates' strength is really strong, and I was really shocked just now. Lahat kayo ay talagang hindi ordinaryong tao. Napakamot ng ulo si Barden Bard at tumawa, Kuya, huwag mo akong purihin ng ganyan, mapapahiya ako kung gagawin mo. Inis na sabi ni Progna Bates, Kuya Barden Bard, hindi ka lang pinupuri ng kuya mo, kaya bakit ka nahihiya? Huwag kang masyadong narcissistic. Bigla ding sumingit si Lily Tisdale. Pinatigas ni Barden Bard ang kanyang leeg at sinabing, labas lang kayo para kunin ako, hindi ba? Oo. Sabay na tumango sina Lily Tisdale at Progna Bates. Nagkunwaring dalamhati si Barden Bard at tumingin kay Ole Nation, Sister Stanley Wheeler, binubuli nila ako. Humajijek si Ole Nation at sinabing, You baldy rascal deserve it. Kahit si Sister Stanley Wheeler ang nagsabi nito, ayoko nang mabuhay. Walang makakapigil sa akin, tatalon ako sa dagat ngayon para makita ninyong lahat. Habang nagsasalita siya, si Barden Bard ay dumiretso sa gilid ng kubyerta, na parang tatalon na siya. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, Go on and jump. Halos mapaiyak si Barden Bard, hindi talaga ako titigilan yung mga walang puso ha. Nang makita ang nakakatawang hitsura ni Barden Bard, parehong tumawa ng malakas sina Ole Nation at Rene Lance. Tiningnan ni Barden Bard si Manuel Bennett at ang iba pa ng may hinanakit, pagkatapos ay tinanong si Ole Nation, Sister Stanley Wheeler, hindi ba oras na para ipakilala itong kapatid na babae? Ipinakilala ni Ole Nation, ito ang aking mabuting kaibigan at isa ring tao mula sa East Nation, na nagngangalang Rene Lance, na may codename na Silver Fox, ang pinuno ng Red Son Assassin Organization. Ang Red Son Assassin Organization ay may lubos na reputasyon sa Dark World, at ang kabuuang lakas nito ay maaari ding i-rank sa mga second-tier na organisasyon ng assassin. Bahagyang ngumiti si Rene Lance at inabot ang kamay kay Manuel Bennett at sa iba pa, Nice to meet you all. Hi, Sister Chen. Si Manuel Bennett at ang iba ay nakipagkamay kay Rene Lance. Tiningnan ni Sister Stanley Bennett ang mga sugat ni Rene at sinabing, Chen, medyo malubha ang mga sugat mo, kaya ipapagamot ko sa iyo ang bastos na ito. Tumingin si Rene Lance kay Manuel Bennett na may pagdududa at nagtanong, Doktor din ba si Mr. Bennett? Oo. Tumango si Ole Nation, nakakamangha ang medical skills ng rascal na ito. Malubhang nasugatan ako noon, at siya ang nagpagaling sa akin. Kaya, mapagkakatiwalaan mo siya ng buo. Oo, tama na. Tumango si Barden Bard at ipinagmalaki, ang mga kasanayang medikal ng aking kapatid na si Bennett ay walang kapantay sa mundo, walang kapares. Lahat ng Evil Butcher, Lily Tisdale, at Progna Bates ay tumango, sang-ayon sa sinabi ni Barden Bard.
Bahagyang ngumiti si Rene Lance kay Manuel Bennett at sinabing, Mr. Bennett, I'll have to trouble you then. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, Sister Chen Chen, kaibigan ka ng senior sister ko, kaya kaibigan ka rin namin, kaya huwag kang magalang. Pagkatapos noon, pumasok sina Manuel Bennett at Rene Lance sa isang cabin room. Makalipas lang ang mahigit kalahating oras. Lumabas sina Manuel Bennett at Rene Lance. Ngumiti si Olen Sean at sinabing, Chen Chen, mukhang halos gumaling na ang mga sugat mo. Tuwang-tuwang sinabi ni Rene Lance, kahanga-hanga lang ang medical skills ni Mr. Bennett. Wala pa akong nakitang doktor na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Siya ay halos isang divine doctor. Idinagdag ni Prajna Bates, banal na doktor. Si Mr. Bennett ay mas kamangha-mangha kaysa sa isang banal na doktor. Pumayag. Tumango si Rene Lance bilang pagsang-ayon. Napakamot ng ulo si Manuel Bennett at sinabing, hindi muna ako kailangang purihin ng sobra, mapapahiya ako. Seryosong sinabi ni Lily Tisdale, Mr. Bennett, lahat ay taos pusong pinupuri ka. Samantalang ngayon pa lang ang kalbo na iyon, wala siyang kahihiyan. Sabay hindi nakaimik si Barden Bard. Ha ha ha. Nagtawanan ang lahat sa narinig. Matapos iligtas ni Manuel Bennett at Olen Sean ang Red Sun Assassin Organization, hindi sila nagpahinga sandali, at nailigtas din ang iba pang 7 organisasyon. Kinaumagahan. Sa isang tiyak na rehiyong maritime ng karagatang Atlantiko. May isang maliit na isla dito, na tinatawag na Hellfire Island. Ang Hellfire Island ay ang punong tanggapan ng Hellfire Assassin Organization. Sa sandaling ito, 68 barkong pandigma ang nakadaong sa pampang. Ang mga malalaking watawat ay kumikislap sa mga barkong pandigma, na sumisimbolo sa 10 pangunahing organisasyon, tulad ng Violet at Slaughter God Temple. Sa oras na ito, sa loob ng isang kastilyo sa gitna ng isla, si Manuel Bennett at ang iba ay nag-aalmusal sa isang restaurant. Bukod sa kanila, naroon din ang mga pinuno ng 8 organisasyong nasajep, kabilang si Rene Lance. Pagkatapos ng isang gabi ng labanan, ang lahat ay medyo pagod at gutom. Sa sandaling iyon, tumawa ang isang matipunong lalaki na may kayumangging kulot na buhok at isang magaspang na mukha, Leader Sean, Mr. Butcher, at lahat ng iba pa, salamat sa iyong tulong kagabi. Kung hindi dahil sa iyo, baka natapos na ang ating impyerno. Ang lalaki ay ang pinuno ng Hellfire Assassin Organization, si Kyle Goodwin. Ikanaway ni Olen Sean ang kanyang kamay at sinabing, Kyle, hindi mo na kailangang magpasalamat, kakampi tayo at dapat magtulungan. Tumango si Rene Lance at idinagdag, tama si Kuya Stanley, kakampi tayo at dapat magtulungan. Hinuyam ni Kyle Goodwin ang kanyang kamao at galit na sinabi, ang mga organisasyon tulad ng Battle Axe, Rampaging Python, at 7 Kill Hall ay talagang kasuklam-suklam. Naglakas loob silang tahasang labagin ang Dark World Peace Regulations at atakihin tayo. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, baka hindi na tayo mabubuhay sa madilim na mundo na ito. Tama, dapat tayong gumanti at ipakita sa kanila kung ano tayo. Masyadong maput ang mga to, kung hindi dahil sa pag-atake nila, hindi tayo mawawalan ng maraming kapatid. Leader Sean, hindi natin sila madaling paalisin. Kung hahayaan natin sila sa pagkakataong ito, baka bumalik sila sa susunod. O kahit na ang ibang mga organisasyon ay tumapak sa atin. Nagalit at nairita ang mga pinuno ng malalaking organisasyon. Tumingin si Evil Butcher kay Olen Sean at nagtanong, Sister Stanley, ano sa palagay mo ang susunod nating gagawin? Matigas na sinabi ni Olen Sean, dahil ang 12 pangunahing organisasyon ang nag-udyok sa atin, dapat tayong gumanti. Napagpasyahan kong samantalahin ang pagkakataong ito para ganap na lipulin ang 12 organisasyong ito, at hadlangan ang ibang mga organisasyon. Sa makatuwid, nang siya ay nasa kawalan ng pag-asa, siya ay nanumpa sa kanyang puso. Hanggat mabubuhay siya, tiyak na aalisin niya ang 12 organisasyong ito. Sige, gawin natin. Haha, decisive talaga si Leader Sean. Ibilang mo ako sa aksyon para sirain ang 12 organisasyon. Ibilang mo rin ako.
Magdamag akong defensive, hindi na ako makapagpigil. Tuwang-tuwa ang mga pinuno ng malalaking organisasyon at sunod-sunod na nag-alok ng kanilang suporta. Kabanata 570, Kabanata 570, Pagtugon sa panawagan ng isang tao na napakalaki. Nag-aalalang tanong ni Renee Lance, Sister Stanley Wheeler, hindi ba lalabag din sa regulasyon ang pag-atake sa 12 malalaking organisasyong ito? Mataimtim na sinabi ni Olen Sean, kung lumalabag ito sa regulasyon, gayon din. Sa ngayon, ang mga pangunahing organisasyon ng Dark World ay sabik na kumilos, at ang regulasyong ito ay halos nominal. Higit pa rito, ang 12 malalaking organisasyong ito ang unang pumupukaw sa atin. Kung wala tayong gagawin, kukutsain tayo ng ibang mga organisasyon sa madilim na mundo, at aakitin din ito ang mas maraming lobo na tuksuhin. Sa makatuwid, ang 12 malalaking organisasyong ito ay dapat nalipulin. Tumango rin si Evil Butcher at sinabing, tama si Sister Stanley Wheeler. Nalaman ko rin na ang mga malalaking organisasyon sa Dark World ay sabik ng lumipat. Maging ang mga nangungunang organisasyon na pumirma sa regulasyon ay ginagawa ito. Natatakot ako na sa hinaharap, ang madilim na mundo ay puno ng mga salungatan at kaguluhan. Sa makatuwid, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon at palakasin ang ating sarili sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang natin mapangalagaan ang ating sarili kapag ang madilim na mundo ay nasa kaguluhan sa hinaharap. Naiintindihan. Mariing tumango si Renee Lance. Sinulyapan ni Olen Sean ang mga pinuno ng mga pangunahing organisasyon at malakas na sinabi, pakiusap, tipunin ang lahat ng miyembro na maaari pang lumaban ngayon at hayaan silang pumunta sa Hellfire Island para sa isang pulong. Oo. Ang mga pinuno ng 8 great organizations ay tumango at pagkatapos ay nagsimulang tumawag sa telepono upang ipatawag ang kanilang mga miyembro. Charming Shadow, halika dito. Tinawag ni Olen Sean ang kanyang deputy. Leader, anong order mo? Magalang na tanong ni Charming Shadow. Agad na sinabi ni Olen Sean, I notify ang malapit na branch ng Violet natin sa Hellfire Island para dalhin ang mga tao sa lalong madaling panahon. Oo. Tumango si Charming Shadow at nagmamadaling umalis. Tumawa si Evil Butcher at sinabing, Sister Stanley Wheeler, dahil gagawa tayo ng malaking hakbang sa pagkakataong ito, hindi mahuhuli ang ating Slaughter God Temple. Kasabay nito, kinuha din ni Evil Butcher ang kanyang mobile phone, at tinawagan ang pinakamalapit na sangay at kaalyado ng Slaughter God Temple, na hinihiling sa kanila na dalhin ang mga tao na sumali. Napabuntong hininga si Barden Bard, nakakamangha talaga si Sister Stanley Wheeler. Kung lalaki si Sister Stanley Wheeler, tiyak na mas magiging dominante siya. Anong ibig mong sabihin? Nagpout si Prajna Bates, mababa ba ang tingin mo sa aming mga babae? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Paulit-ulit na umiling si Barden Bard, ngumiti ng alanganin, sa tingin ko lang, mahirap para sa mga babae na masangkot sa Dark World. Napabuntong hininga si Prajna, mahirap, pero kaming mga babae ay hindi mas mahina kaysa sa mga lalaki, okay. Totoo naman. Tumango si Barden Bard na may tuyong tawa. Ngumiti lang si Manuel Bennett at walang sinabi. Ano man ang desisyon ng kanyang third senior sister, susuportahan niya ito. Bukod dito, kung siya iyon, gagawin niya ang parehong desisyon. Ang prinsipyo niya ay hindi siya sinasaktan ng mga tao, hindi niya sinasaktan ang mga tao, ngunit kung gagawin nila, gagantay siya. Hanggang hapon. Ang mga tao ng 8 great organizations, gayon din ang mga tinawag ni Olen Sean at Evil Butcher, lahat ay nagtagpo sa Hellfire Island. Umabot sa 80 ang bilang ng mga barkong pandigma na dumaong sa baybayin. 80 barkong pandigma ang nakahilera, parang bakal na pader. Ang mga malalaking watawat ay lumipad sa hangin sa mga barkong pandigma, at ang kubyerta ay napuno ng mga tao, sa kabuuan ay 100,000, na lumilikha ng isang hindi kapani-paniwalang kamanghamanghang tanawin. Sina Manuel Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay naglakbay sakay ng kotse patungo sa dalampasigan. Sa sandaling ang lahat ay bumaba sa kotse. 10,000 tao sa mga barkong pandigma ang nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw.
Greetings, jade-faced slaying god. Pagbati, evil butcher. Nakakaloka ang momentum, nakakabingi. Naramdaman ni Manuel Bennett, Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates na kumukulo ang kanilang dugo sa pananabik. Talagang ikinagulat nila ang ganoong eksena. Ang impluwensya ni Olen Sean at Evil Butcher ay namangharin sa kanila. Ito ay tunay na kapangyarihan, kung saan ang isang tawag ay maaaring magpatawag ng libo-libo. Ngumiti si Olen Sean kay Manuel Bennett at sinabing, "Anak, lubos akong naniniwala na balang araw, ang iyong impluwensya sa madilim na mundo ay hihigit pa sa akin at kay Mr. Butcher." Talagang naniniwala din ako. Nakisabay din sa pagtawa ang Evil Butcher. Malalim na tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos ay sumakay si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa barkong pandigma. Ang araw ay dahan-daang lumulubog, at ang paglubog ng araw ay kumalat sa malawak na karagatan, nagniningning ng napakatalino. Si Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama ay tumingin sa papalubog na araw sa di kalayuan, ang kanilang mga mata ay determinado at ang kanilang mga puso ay puno ng pakikipaglaban. Ikinaway ni Olen Sean ang kanyang jade na kamay at sumigaw, "Umalis ka na." Sa utos niya, ang 80 barkong pandigma ay nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay, humampas sa hangin at alon, at patungo sa kanilang unang target, ang Battle Axe Mercenary Organization. Pasado 10:00 na ng hating gabi. Isang maliit na isla ang nasa pagitan ng karagatang Atlantiko at Pasipiko. Pinangalan ng Netherworld Island, ito ang punong tanggapan ng Battle Axe Mercenary Organization. Sa sandaling ito, gabi na. Ilang mersenaryo ang nagbabantay sa isla. Marami ring mga mersenaryo na nagpapatrolya sa dagat. Gayunpaman, ang kastilyo sa gitna ng isla ay maliwanag na naiilawan. 3 itim na malalakas na lalaki at 3 puting malakas na lalaki ang umiinom at nagsasaya. Sa gilid ng 6 na lalaking ito, naroon din ang mahigit 12 dilag na may iba't ibang kulay ng balat, kulang sa suot, at may nakamamanghang pangangatawan. Ang 6 na lalaking ito ay ang 6 na elder ng Battle Axe Mercenary Organization. Giant Axe, Adams; Mad Axe, Abilon; Devil Axe, Derek; Violent Axe, Barnett; Broken Axe, Achille; Blood Axe, Aubrey. Napakalaki din ang impluwensya ng 6 na taong ito sa buong madilim na mundo, at sila ang mga idolo ng hindi mabilang na mga mersenaryo. Si Adams ay may kagandahan sa kanyang kaliwang braso at itinaas ang kanyang baso ng alak gamit ang kanyang kanang kamay. Tumawa siya, "Mga kapatid, pagkatapos na alisin ni Kuya Morris si Violet, ang ating battle axe ay tataas sa mas mataas na antas. Halika, Tara, tagay." Cheers! Sunod-sunod ding itinaas ni Abilon at ng iba ang kanilang mga wine glass. Pagkaklink ng kanilang baso, ininom ng 6 na lalaki ang alak sa kanilang mga baso. Ang mga dilag sa tabi nila pagkatapos ay pinakain ng 6 na lalaki ng pagkain sa perpektong pagkakatugma. With a beauty in his arms, Abilon asked doubtful, "Pero isang araw at gabi na, bakit wala pang balita si Kuya? May nangyari kaya?" Hinaway-kaway ni Derek ang kanyang kamay, "Abilon, nag-o-overthink ka. Si Kuya at ang iba pa ay nasasakop na ni Violet sa ngayon at inaasikaso na nila ang mga kalalabasan nito, kaya hindi pa nila tayo na-contact." Ganon talaga. Kinuha ni Barnett ang pag-uusap at nakangiting sinabi, "Ang aming plano sa pagkakataong ito ay lubos na masinsinan, at nakipagsanib-puwersa rin kami sa 11 iba pang malalaking organisasyon. Kahit na malakas si Violet, hindi ito makakalaban sa atin." Tumawa ng malakas si Archie, "Let's toast to our victory ahead of time." Hahaha, tagay. Itinaas muli ni Adams at ng iba ang kanilang salamin. Gayunpaman, sa sandaling ito, mag-ulat. Isang mahabang tinig ang umalangaw-ngaw. Napalingon si Adams at ang iba pa at nakita nila ang isang mersenaryong nagmamadaling pumasok. "Di ba sabi ko wag mo tayong istorbohin kung walang importante?" Napaungol si Adams sa kawalan ng kasiyahan. Ang mersenaryo ay yumuko at nagsabi, "Pag-uulat sa mga dakilang elder, mayroong isang agarang bagay na dapat iulat." Nagsindi ng tabako si Adams,
humigop ng malamig, at sinabing, magsalita ka. Mabilis na sumagot ang mersenaryo, ngayon lang, na-detect namin na may 80 barkong pandigma ang lumabag sa teritoryo ng aming Netherworld Island nang walang pahintulot namin. Ano? 80 barkong pandigma. Laking gulat ni Adams kaya nang inig siya, at nahulog sa lupa ang tabako na kanina pa niya sinindihan.